Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome ulit sa aking channel. Meron po tayo ngayong gagawin isang Hanabishi na water dispenser tabletop. Meron siyang hot and cold. So sabi ng may-ari, ang problema doon ito ay hindi na lumalamig. So buksan natin. Ito po isang maliit lang na water dispenser tabletop. Hanabishi yung brand niya. Ito po ay electronic cooling, hindi po ito katulad ng malalaking water dispenser na merong compressor, condenser at saka evaporator na yun ang nagpapalamig. Pero ito electronic type yung cooling device na ginagamit dito. At tingnan natin kung anong naging problema. Pasensya na nga pala kung medyo matagal tayo hindi nakapag-upload ng video. Gawa po ng ang yung lingkod po ay nag-enroll sa TESDA. Nagkaroon po kasi ng pa-training yung ating LGU at ang aming MSW office. So grinab ko na po yung opportunity para po madagdagan yung ating kaalaman. Kasi po dito lang nila kinandak yung training. Malapit lang, hindi na kailangan mamasahe. So dito lang malapit sa amin yung training para din po sa dagdag na kaalaman, dagdag income na rin po. Balang araw po ay maaaring may share ko rin po sa aking mga video para po dun sa mga baguhan na nag-uumpisa pa lang ng mga technician. May tulong po tayo na dagdag kaalaman at sa mga customer na rin natin po na gustong mag-DIY. Sana all. So pagbukas po nito, tanggalin muna natin yung blower pan. Ito, para madukot natin sa ilalim yung tornilyo para matanggal yung heatsink. So unahin lang po natin yung blower, tanggalin po natin. So ayan, natanggal na. So ang kadalasang sira lang naman sa mga ganito ay itong kanyang PEC o thermoelectric cooler na nandito sa may heatsink. So ayan, makikita nyo, natanggal ko na yung blower. At ito, nakita na natin yung tornilyo dito. So para matanggal natin yung PEC niya o kanyang thermoelectric cooler. So kapag ganito po na water dispenser na hindi na lumalamig, kadalasang nasisira dito ay ito. Yung nakadikit dito na ito, thermoelectric cooler o TEC.
Yung iba tinatawag itong filter cooling device. Tanggalin lang natin dito sa kanyang pinagkabitan. Ayan. So sa pag-check nito, tingnan natin kung merong supply dito. Pero I'm sure na meron itong supply. Kasi bihira naman masira yung board nito. Ito lang yung pinapalitan. Yan, TEC na yan. 12706 yung kanyang number. So may nakalagay heat. Ito yung side na umiinit at ito naman yung side na lumalamig. Ito yung nakadikit dun sa stainless na iniistakan ng tubig. Ito yung nagpapalamig at ito naman ay umiinit. Kaya meron siyang ganito. Meron siyang heatsink para ma-absorb niya yung init, mailabas sa pamamagitan nitong blower, mailabas sa ating atmosphere, sa ating surrounding. Kasi kung walang heatsink, mabilis po ito uminit at masisira po yung ating TEC, thermoelectric cooler. So ayan, so test muna natin to. Tingnan natin yung kanyang reading. Kita ba? Ayan. Test na muna natin to. Tingnan nyo yung reading niya dito sa kanyang dalawang terminal. Ayan yung kanyang reading, nasa 0.6 kilo ohm. So ibig sabihin 640 ohms. Yan yung reading niya. Ayan. So ito, sira na to. Meron tayo ditong bago, pampalit. Dito, meron tayong dalawang in order. Ayan. TEC din siya. 12706 yung kanyang number. Ayan. So, ito naman, test natin. Tingnan nyo yung pagkaiba ng kanilang reading. Ayan, nasa 2 ohms. So, almost shorted na yung reading ito. Itong bagong TEC. Kumpara dun sa luma, ito, yung sira, nasa 600 ohms na siya. Mahigit. Ayan, 640.644 kilo ohms. Ibig sabihin 640 ohms. Ayan. So mataas yung reading nito. Ay, papalitan natin ito. Kung paano natin tinanggal, ganun din. Ganun din yung pagkabalik natin. So, sa pag-test nga pala nitong thermoelectric cooler, pwede tayong gumamit ng 12 volts. Yung supply nito 12 volts, kaya 12 yung nakalagay. Pwede natin siyang supplyan pero saglit lang kasi mabilis masira ito kapag uminit ng walang heatsink. So para safe, pag nag-test kayo, idikit nyo siya dito sa heatsink. Ayan. Pwede rin tayo gumamit para safe yung ating module, itong ating TEC. Pwede rin tayo gumamit ng ganito. Battery na 1.5, mababa lang yung voltahe niya para hindi naman masira. Para lang ma-determine natin kung alin side dito yung mainit, alin yung malamig. Kasi minsan, dito yung mainit, minsan dito. Minsan nababaliktad. So, kaya try natin ganito lang. Yung negative, yung itim, lagay natin sa negative side at yung positive lagay natin dito. Ito pwede natin itong hawakan
para malaman natin kung dito yung umiinit o dito. Ito yung negative. So observe natin, saglit lang. Ayan. Dito yung uminit, ayan o. Mainit na siya kaagad at dito naman yung lumalamig. So, ibig sabihin, itong side na ito yung ididikit natin papuntang dito sa tangke ng tubig, sa may stainless na yan. At dito naman, itong side na to ang ididikit natin sa ating heatsink. So, ganyan lang. Yan. Kasi pag 12 volts yung ginamit natin pang test nito, para ma-determine natin kung alin side yung mainit at alin side yung malamig, mabilis uminit, maaaring masira kagad yung ating TEC. So kaya ginamitan ko ng ganitong battery, 1.5 volts, mababa lang yung voltahe para hindi siya masira. So yun, ganun lang. Tapos ito kasing nabili ko, wala siyang ganitong terminal. Ipuputulin na lang natin ito, tapos idudugtong natin dito para maibalik na natin. Sige, balik ko muna. Nga pala, sa pagbalik itong ating TC, bago natin idikit, huwag natin kakalimutan lagyan ng ganito. Itong paste na ito, thermal paste, lagyan natin para maganda yung kanyang kapit. Halimbawa ito yung mainit, so lagyan natin dyan, at the same time lagyan din natin dito para maganda yung pagkakadikit niya. Kasi minsan hindi naman kasi perfect itong ating heatsink, at yung dito rin na tangke ng tubig, hindi siya perfect talaga na flat, pati itong ating TEC. So para mapunan niya yung mga gap dito na hindi lumalapat, mapupunan ng ating thermal paste para maganda yung kanyang heat transfer dito at yung cold transfer para dun sa lagayan ng tubig. So ikabit ko lang, tapos test natin mamaya. So ayan, tapos ko na naibalik, naikabit ko na yung ating TC. Ito yung ating luma. Yan. Nadumihan. Nai-transfer kasi dito yung dumi sa aking kamay. Yan, tapos nalagyan ko na rin, ito nga pala yung ating silicone compound, thermal grease, good heat transfer. Parang Vicks, parang Colgate. Ito yung ating nilagay para magkaroon ng magandang transfer ang kanyang heat at ang kanyang cold side. So ayan, ready na to for testing. Subukan natin. Nilagyan muna natin ng tubig. Ayan. So, plug in na natin. On natin yung cold. Ayan, milo na. Ayan, umandar na rin ang kanyang blower fan. Tingnan natin sa likod. Ayan. Ayan. Hintayin na lang natin, maya-maya mainit ng biubugan niya na. So, hintay muna tayo ng mga ilang minuto. Medyo kulang pa sa tubig, dagdagan natin. So, ayan. Tingnan natin ulit yung blower. Ayan, medyo mainit na yung binubugang hangin. Ibig sabihin, gumagana yung ating TEC. Umiinit na yung kabilang side niya, at yung kabila naman, nag-umpisa na rin yun na palamigin yung tubig sa tangke. Ayan, hintayin natin maya-maya.
Tingnan natin kung gaano kalamig yung tubig niya dito. Hindi ko muna inon yung hot kasi okay naman to. Ito lang yung cold. Yun lang naman yung may problema dito. So ayan, after 10 minutes, subukan na natin. Subukan natin kung malamig. Ayan. Ayun, medyo malamig na. Medyo malamig na yung tubig. Medyo matagal lang lumamig ito kasi yung ating TC ay nasa 12 volts 6 amperes lamang. Meron namang ibang TC nasa 12 volts 15 amperes. Ito medyo maliit kaya medyo matagal lang siya lumamig. Pero makikita naman natin sa ilang minuto nating paghihintay, makikita natin yung kaibahan ng temperature dito sa tap water at saka yung lumalabas dito. So para ma-determine natin, makita natin yung kaibahan ng temperatura. So meron ako ditong body thermometer yung ginagamit na ng mga doktor. So ito lang muna gamitin natin. Set lang natin sa surface kasi pag body nag-error siya pag body. Ayan. Set natin sa surface. Ayan. So yung ating tap water, tingnan natin. Nasa 25 degree Celsius. At yung tubig naman natin na nanggaling dito, tingnan natin. Ayan, 22.6. So ibig sabihin medyo malamig dito kaysa yung ating tubig dito sa tap water natin. Ayan, 25.6. 22.6. So ibig sabihin mas malamig na yun dito. Medyo matagal lang siya lumamig kaya papatayin ko na, sayang yung kuryente. Okay. So ayan. Okay na siya. Pwede na siyang magamit. Na pala ito ginagamit ito sa school. May-ari nito yung teacher. Mahalaga ito sa panahon ngayon dito sa lugar namin kasi summer na. Mahalaga na merong nainom na malamig na tubig yung mga mag-aaral. So ayan, hanggang dito na lang yung video natin. Salamat sa panonood. At sana may naibahagi na naman ako kahit konting kaalaman para dun sa mga nag-umpisang mga technician at sa mga gustong mag-DIY. Ayan. Nga pala, reminder lang, kapag nagbaklas kayo ng board, yung mga connection, bago nyo baklasin, hanggat maaari, picturean nyo lang muna para naman sa pagbalik, meron kayong guide kung paano ibalik para hindi kayo malito, hindi kayo magkamali sa pagbalik ng mga connection. So, yun lang. Maraming salamat.